Hindi mo naman kailangan sabihin pa yan sa harap ng iba. Pabulong na sambit niya. Kung titignan ko mabuti sa reaksyon niya ay tila dismayado siya sa sarili dahil ninais niya lang naman makatulong pero napapasama pa ang ginagawa niya. Ayoko lang naman na sinasamantala ng mga pulubing ito ang kabaitan niyo, leader. Sambit ni Naebo. Nabigla ako sa narinig ko sa babaeng ito dahil tinawag niya akong pulubi. Kung ganun iniisip niya na isa ako sa mga taong gusto lang perahan sila. Iyon siguro ang dahilan kaya ayaw niya akong seryosohin sa simula pa lang dahil inaakala niya na manloloko ako. Hoy, hindi ako pulubi kaya wag mo akong husgahan ng masama. Sigaw ko rito. Bakit may pera ka ba? Biglaan nitong tanong sakin. Pera. Wala. Sagot ko. Bahay. Trabaho. Dagdag na tanong nito. Hindi ko alam kung anong isasagot ko na maganda sa tanong na iyon pero totoo naman na wala akong pera, bahay at kahit trabaho. Hindi naman kapanipaniwala kapag nagsinungaling pa ako para lang hindi magmukhang kawawa. Thirst, pulubi, sambit nito na may pangmamaliit na tingin. Tila ba napakababa ng tingin niya sakin habang minamata ako sa kalagayan ko pero paano ko ba ipagtatanggol ang sarili ko nasa miserableng sitwasyon ako ngayon. Isa lang akong dayo sa mundong ito at ang masama walang akong kahit ano. Ayoko sa isang ito, bulong ko sa sarili. Nadidismaya ako at pakiramdam ko natalo ako sa isang ito pero kailangan kong tanggapan ang kalagayan ko kaya naman kahit anong mangyari ay dapat makahingi ako ng tulong. May personal ka bang galit sakin? Dagdag ko. Wala akong aasahan sa babaeng pusa na ito na allergic ata sa taong kagaya ko kaya naman kinausap ko na lang ang kanyang leader. Sandali Miss Ganda, mukhang mas may malasakit ka baka pwedeng ikaw na lang ang tumulong sakin. Nabigla ito sa narinig niya at sa reaksyon niya ay mukhang nahiya siya nang tawagin ko siyang maganda. Miss Ganda, bulong nito habang nagugulat. Nag-iba ang kilos niya at para ba siyang bata na nahihiya habang hindi makatitig sakin ng diretso dahil lang sa papuri ko sa kanya. Gayunpaman, kahit na itim ang balat niya at may kakaibang mga mata ay hindi naman mapagkakailang may itsura siya at sa lamang ng boses niya ay para siyang hindi makabasag ng pinggan. Ano bang problema ang sinasabi mo? Nahihiyang tanong nito. Kagaya ng inaasahan ko ay tinanong niya ako tungkol sa problema ko at hindi kagaya ng babaeng pusa ay mukhang seryoso siyang tulungan ako. Hindi naman talaga ako manloloko pero kailangan ko talaga ng tulong gayong walang-wala ako at ang masama nito wala akong ideya kung matatagpuan ko ba ngayong araw si Coco. Ayoko naman humantong pa ako na matulog sa labas at manlimos sa kalye para may makain lang. Mahirap ipaliwanag dahil basta na lang akong napunta sa lugar na ito at sa ngayon wala akong kahit ano para mabuhay dito. Pagkatapos niya marinig yon ay walang pag-aalinlangan na kumilos ito para magbigay sakin. May kinuha siya sa kanyang maliit na bag at inilabas ito. Natahimik siya bigla habang tinitignan sa palad niya ang kanyang paitaka at lumingon sa kasamahan niya upang humingi ng pasensya. Pasensya na Naebo, kailangan kong gampanan ang tungkulin ko na tumulong. Sambit nito. Humarap ito sakin at yumuko na may paggalang habang inaabot sakin ang pera nila. Pasensya na Ginoo pero heto na lamang ang natitira sa allowance ng team ko at hindi ko alam kung sapat na ito pero sana makatulong ito sayo. Malambing nitong sambit. Hindi ko alam kung anong iisipin ko, nagbibigay siya sakin ng bagay na meron na lang siya para tulungan ako. Malaking bagay iyon pero parang nakakakonsensyang kunin ito sa kanya. Sa sobrang bait niya para ibigay ang lahat ng pera niya ay parang magmumukha pa akong masama sa pagtanggap ng tulong mula sa kanya. Ibibigay mo talaga sakin ang allowance nyo? Tanong ko. Hindi pa man naibibigay sakin ito ay bigla nang sumigaw si Naebo at halos sumabog sa galit para pigilan ang pagbibigay ni Ataparog ng pera sakin. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Kapag ibinigay nyo yan tayo naman ang walang makakain at matitirahan. Team leader naman. Sigaw nito. Nagpanik agad si Ataparog sa ginawang pagsigaw nito at agad na humingi ng tawad dito. Ang awkward lang dahil parang kakaiba na makakita na ang tauhan ang mismong sumisigaw sa kanyang pinuno para pag-alitan ito sa ginawa niya. Curious ako kung anong klaseng setup kaya ang meron sa team nila. Gayunpaman ay hindi binago ni Ataparog ang pananaw niya at sinabi rito na sa kanyang palagay ay hindi ako manloloko kagaya ng iba. Masaya akong marinig yan pero sobra naman ang pagtitiwala niya at kabaitan para ibigay ang lahat ng meron sila. Sa sobrang pagka-inosente at bait niya ay hindi ako magtataka na abusuhin nga siya ng iba. Kaya pala ganon na lamang ang pagkontra sa kanya ng tauhan niya.
Kakasabi ko lang na wag magpoloko sa mga kagaya niya, iritableng sambit ni Naibo. Halata sa mukha ni Naibo na naiirita ito at sa matalim na titig niya ay nararamdaman ko na kumukulo ang dugo niya sa akin. Kung makatitig siya ay para bang gusto niya akong kainin. Sa sobrang irite niya ay nilingon niya ang kasama niyang taong toro at tila ba inuutusan na iligpit ako. Toto, alam mo na ang dapat gawin sa isang ito, seryosong sambit nito. Naging agresibo ang kasamahan niyan toro at biglang sumigaw ng malakas. Halos kilabutan at magtayuan ang balahibo ko sa takot nang titigan ako nito ng masama. Sandali naman, pakinggan niyo muna ako. Pakiusap ko habang pinapakalma ang mga ito. Hindi ito nakinig sa pakiusap ko at nagsimulang humakbang papunta sa akin. Sige Toto, wag kang magtitira ng bakas niya. Panggagatong ni Naibo. Sa pagkakataon na iyon ay nagpanik si Ataparog at dali-daling hamarang sa harapan ni Toto upang pigilan ito na makalapit sa akin. Pakiusap, huminahon ka Toto. Pagpipigil ni Ataparog dito, pinakiusapan niya itong huminto sa ginagawa at pinaalalahanan na hindi siya pwedeng maging marahas. Dahil sa pagtatanggol ni Ataparog sa akin ay naglakas ng loob akong magbigay ng opinyon ko dahil tama naman na hindi nila ako pwedeng saktan dahil hindi naman ako masamang tao. At isa pa, ayon sa pagkakaalala ko sa batas ng eskapa ay pinagbabawal ang paggamit ng dahas sa isang taong walang kakayahan lumaban at hindi banta sa kaligtasan ng sinuman. Hindi na maganda ang sitwasyon ko dahil mukhang inaakala nila na peperahan ko lang ang leader nila, kaya naman naisip ko wala talagang ibang makakatulong sa akin kundi si Sei lang. Hindi ko talaga gusto ang pera nyo o maging pabigat sa inyo, basta makausap ko lang si Sei. Nagmula ako sa ibang mundo at hindi talaga ako taga rito sa lugar na ito, kaya mahalaga na makausap ko si Sei. Dagdag ko. Bago pa ako muling magsalita ay agad na nagtanong si Ataparog sa akin. Nilinaw niya kung ang gusto ko lang na mangyari ngayon ay makausap ang kanilang commander. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Ginoo? Tanong niya sa akin. Agad ko naman itong sinagot. Syempre naman seryoso ako. Sa mga sandaling yon ay bigla siyang nanahimik at tila nag-iisip sa mga susunod na sasabihin. Alam ko na mabuti siyang nilalang pero hindi ang tulad niya ang makakatulong sa problema ko. Nagbuntong hininga ito ng malalim at bakas sa mukha niya ang pagkadesmaya habang sinasabi na kahit nais niya akong tulungan ay imposible niya itong gawin.